Maraming mga tao ang gustong mag-invest. Mag-invest para sa kanilang kinabukasan, sa kanilang pagre-retire, at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Unfortunately, hindi natin pinag-uusapan ang patungkol sa investment, pag-i-invest sa ating pag-aasawa. Katulad ng pagninegosyo, kailangan nating mamuhunan sa ating pag-aasawa. Tayo ay nagtatabi ng pera at inilalagay ito sa bangko para sa future natin. At kung may mangyari sa atin, meron tayong huhugutin, meron tayong pagkukunan. Kung ituturing nating parang isang business investment ang ating marriage, katulad ng magtatabi tayo at maglalaan ng mas maraming oras at panahon sa ating marriage para lumago ito, tumatag ito, wala kang aalalahanin. Dumating man ang tagtuyot, mga pagsubok sa inyong mag-asawa, hindi kayo basta-basta matitinag dahil matatag ang inyong samahan. Dahil pinagtuunan ninyo ng oras at panahon ang inyong pag-aasawa. Hindi kayo mababankrupt. Let's talk about investment in your marriage. Bakit ba maraming mag-asawa ang nakaka-experience ng marriage bankruptcy? Bakit maraming natatapos ang relasyon nila sa diborsyo at hiwalayan? Unang-una, dahil hindi sila namumuhunan sa kanilang marriage. Hindi nila ito inaalagaan at dinidiligan. Marriage is like a plant. Kapag iningatan mo, diniligan, ito'y lalago at mamumulaklak. So the question is how to invest in your marriage. Unang-una, make an investment to prioritize your spouse, not your children. Ito ang malaking pagkakamali ng marami. Mas binibigyan nila ng pansin, oras ang kanilang mga anak. Walang masama doon. Higit sa lahat kapag maliit pa ang mga anak mo para maturuan at magabayan. Pero not in the expense of your marriage. Dahil ang mga anak natin, lalaki sila at magkakaroon sila ng sari-sariling buhay at iiwanan nila tayo. On the other hand, ikaw at ang asawa mo, kayong dalawa lang ang matitira. Kumbaga, mag-uumpisa uli kayo. We call it an emptiness. Kung hindi ka kasi nag-invest sa marriage mo at yung mga anak mo ang pinaprioritize mo, problemang malaki yan. Dahil hindi mo kilala ang asawa mo. Kapag kayong dalawa na lang, wala kayong mapag-uusapan o mapagkukwentuhan, parang magiging roommates na lang kayo, nakatira at magkasama sa iisang bubong pero walang koneksyon. Pangalawa, make an investment to make time with your spouse. Maglaan kayo ng oras. Hindi dahilan na busy kayong dalawa. Maglakad-lakad kayo sa park, sa inyong subdivision na magkahawak kamay. Tanungin mo ang asawa mo, kumusta ka na mahal? Ito ay importanteng investment, mahalagang puhunan, wala kang lugi at malaki ang balik ng interes at dividendo mo. Kami ng asawa ko, naglalaan kami ng araw para sa aming dalawa. Tuwing Lunes, nag-spend kami ng oras, naglalaro kami ng board game. Minsan kapag may pera kami, pumupunta kami sa coffee shop, nagkakape, naglalaro ng board games. Kami ay nagkukwentuhan, nagtatawanan, naglalaan kami ng 3 oras para sa aming dalawa. Noong maliliit pa ang aming mga anak, pagkatapos namin silang patulugin, doon na kami ng asawa ko mag-spend ng oras. From 9 o'clock to 1 o'clock, nanonood kami ng love story. Gabi-gabi namin itong routine. Be creative. You don't have to spend money. Ang focus mo lang dapat ay nasa kung paano kayo magiging solid na mag-asawa. Number 3, make an investment of listening. Marami akong naririnig na kwento mula sa mga lalaking nangaliwa o mga lalaking nag-cheat. Ang una nilang sinasabi, ang dahilan nila, sinasabi nila kaya sila nangaliwa dahil yung mistress nakikinig sa kanila, nakikinig sa kanya at pakiramdam niya mahalaga siya at mahal siya. Kung hindi tayo mag-i-invest ng oras, ng panahon at pakikinig sa ating asawa, ibang babae o lalaki sa paligid niya ang magpupuno nito, magpupuno ng ating mga kakulangan. Sa ating kapanahunan, nakakalungkot dahil marami mga babae o mga lalaki, especially mga babae, walang pakialam kung ang lalaki ay may asawa, kung may suot na singsing. Pumapatol talaga sila kahit na alam nila na may asawa. Number 4, make an investment of forgiveness. Ang pagpapatawad kasi, ito ang pandikit ng isang relasyon. Pagpapatawad ang mahalagang ingredient sa isang samahan. Ang sarap sa pakiramdam na alam mo
na sa piling ng asawa mo, pwede kang maging totoo na tanggap ng asawa mo yung kahinaan mo, na mahal ka ng asawa mo sa kabila ng mga kapintasan mo, pagkakamali mo. Mahalaga kasi ang pagpapatawad. Naalala ko nung bago kaming kasal ng asawa ko, hindi kami natutulog kapag alam namin na hindi kami ayos, na may sama kami ng loob sa isa't isa. Pinag-uusapan talaga namin kung ano ang issue kahit umabot kami ng 2:00 ng umaga. Pero napansin ko habang tumatagal kami ng asawa ko, hindi na kami nag-uusap, natutulog na lang kaming walang kibuan, magkatalikod at galit. Napansin ko mas lalong lumalaki yung misunderstanding namin kinaumagahan. You need to forgive your spouse kahit hindi niya deserve ito. Nagpapatawad ka hindi para magkaroon ng katahimikan sa bahay nyo. Nagpapatawad ka para sa'yo. Di ba ang bigat ng puso mo kapag hindi mo kinakausap o pinapansin ng asawa mo yung andun siya sa loob ng bahay mo, mag-iiwasan kayo, yung wala kayong imikan. Hindi ko alam kung ako lang ito, pero in my case, kapag hindi ko pinapansin ang asawa ko, kapag hindi ko siya kinikibo, kapag hindi kami nagkakaayos, ang bigat ng puso ko, hirap ako matulog sa gabi, at hindi ako makapag-focus. Kaya importante, we need to forgive our spouse. Sabi sa Efeso 4:26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Ang ibig sabihin, kapag galit ka, hindi ka makakapag-isip ng tama, emotional ka. Kapag galit ka sa asawa mo, kung ano-anong lumalabas sa bibig mo, and later on, pagsisisihan mo. Minsan sinasabi natin, maghiwalay na lang tayo, mag-divorce na lang tayo, o lumayas ka. Next, sinabi, huwag niyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ito ang prinsipyo na itinuturo sa atin ni Apostol Pablo na bago kayo matulog na mag-asawa, magkaayos muna kayo. Umupo at mag-usap. Bakit? Ito ang mangyayari kapag hindi kayo nagkaayos ng asawa mo. Sa verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Hindi mo ba napapansin na kapag natulog kang galit sa asawa mo, lalong tumitindi ang galit mo? Bakit? Ginagamit ito ng dyablo na pagkakataon yung away niyong mag-asawa. Maglalagay siya ng mga accusation sa isip mo. Ipapaalala niya yung mga dating kasalanan na gawa ng asawa mo 5 years ago. At ang mangyayari, hindi ka makakatulog at kinaumagahan mas lalo kang magiging galit sa asawa mo. Kaya kailangan natin mag-usap bago tayo matulog. Huwag matutulog ng galit sa inyong asawa upang hindi magkaroon ng pagkakataon ng dyablo para sulsulan tayo. 5, at importante sa lahat, make an investment in prayer. Prayer is the key to our marriage. Yung relasyon natin sa Diyos, ito ang mahalaga. Ipanalangin mo ang asawa mo. Ipanalangin ninyo ang bawat isa. Ang mag-asawang walang Diyos ay mas magulo dahil walang pagpapala, walang Diyos na gumagabay sa kanila. Invite God to be a part of your marriage. Kung gusto mong magkaroon ng mas matatag na marriage, invest in your marriage. Prioritize your marriage. Mamuhunan ka ng oras, panahon, pakikinig, pagpapatawad, at higit sa lahat, mamuhunan kayo sa pananalangin. The Praying Mom, there's power when you pray.